Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig." Sagot ni Satanas, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong uli ng Panginoon. "Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama, dugtong pa ng Panginoon." Sumagot si Satanas, "Si Job kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain. Bagkos ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kundi kaniya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harapan ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda sa magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, humahangos na dumarating kay Job ang isa niyang tauhan. Ang sabi nito, "Kasalukuyan po naming ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeyo. Kinuha po nila mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita nang may dumating pang isa. Sinabi naman ito kay Job, "Ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas." Umuugong pahalos ang salita nito'y, "May dumarating na naman." Ang sabi, "Sinalakay po kami ng 3 pangkat na mga kaldeyo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, "Habang ang mga anak ninyo ay nagkakainan at nag-iinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natirang buhay." Tumindig si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, "Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok." Ang Panginoon na nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi nagkasala si Job, hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Daing ko'y iyong dinidinig tuwing ako'y humihibig. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon, ako ay dinggin mo. Sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig tuwing ako'y humihibig. Hahatol ka sa panig ko sa pasyam mong ibibigay. Pagkat itong natatanto ang tunay na katuwiran. Ang tibuki ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko, narongkat kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong siniyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Daing ko'y iyong dinidinig tuwing ako'y humihibig. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinidinig tuwing ako'y humihibig.
Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtatalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niyang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guro, nakita po namin ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan ninyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin ay kapanig natin. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Naked I came forth from my mother's womb. Naked I shall go back again. The Lord has given. The Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Beautiful words from the first reading mula sa unang pagbasa. Translation mula sa mga translations din ng Biblia. Sinasabi ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang hindi daw nakakaalam tungkol sa Biblia ay hindi rin nakakaalam kung sino si Jesus. Kaya, tingnan natin kung alam natin ang Biblia. Tayong mga Katoliko, dahil ang Biblia ay atin. Hindi yan sa protestante, hindi yan sa kung sinong sekta. Ang Biblia ay atin. Nagsimula sa mga Kristiyanong Katoliko hanggang ngayong ginagamit. May dinadagdag ang may binabawas ang mga protestante, may idinadagdag ang ibang sekta, subalit mula pa sa unang siglo hanggang ngayon, ang Biblia na isinali ni San Jeronimo mula sa salitang Hebreo, papuntang salitang Latin na tinatawag na Vulgata, ay hanggang ngayon ay narito pa rin sa atin. Ginagamit pa rin po yung Latin na translation ng Biblia. Kaya, pakisagot lamang ng mga katanungan ito. Una, ilan ba talaga ang libro ng Biblia? Pangalawa, ano ba ang ibig sabihin ng mark of Cain? Yung marka ni Cain sa Genesis. Pangatlo, sinong pinakamatandang tao na binabanggit sa Biblia? Ito alam niyo ito. Sino ang pinsan Jesus? Subalit, kilala niyo ba si Lydia na nasa aklat ng mga gawa ng mga apostol? Pag ako'y nagtuturo ng Biblia, lalo tigit sa high school, sinisimulan ko ng
pagtatanong tungkol sa buhay ni Jesus. Sino ang kanyang ina? Sino ang kanyang ama sa turing? Siya ba'y may lolo at lola? Saan siya ipinako sa krus? Saan siya umiyak? Ano ang kanyang ginawa sa anak ni Jairo? Sino ang kanyang palaging kasama? Ang dami pa nating dapat malaman. Subalit lalo tigit ang aral na ibinibigay sa atin ng banal na kasulatan. At yan, ang banal na kasulatan ay utang natin kay San Jeronimo na nagbigay ng kanyang buhay, maraming taon ng kanyang buhay sa pag-aaral at pagsasalin ng Biblia sa wikang Latin na siyang wika ng simbahan noon at wika ng mga tao noon. Dahil ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga sari-sariling wika at sa sari-sarili nating buhay. Ilan ba talaga ang aklat ng Biblia? Para sa atin, ito, tandaan po natin ito. Pag kayo bumibili ng Biblia o gumagamit ng Biblia, hanapin niyo ang Apokripa. Dahil ito ay nagpapatunay na ito'y Katoliko at ito ay ating ginagamit. Ano mga libro ng mga Apokripa? Anuhin ninyo, tingnan ninyo kung may libro ng Ruth at libro ng Tobit. Ang pinakamadaling tandaan ay yung Maccabees kasi yun ang huling mga aklat sa Biblia sa Lumang Tipan. Kaya kung walang Maccabees, hindi yan Katoliko, Protestante yan. Kasi sa kanila 66 lang, sa atin ay 73. At bakit 73? Wala namang Biblia dati. Merong lang banal na kasulatan. Ang mga Hebreo ay hindi tinatanggap ang Biblia. Hindi naman sila niniwala kay Jesus. Kaya ang Biblia ay lumang tipan at bagong tipan. Kaya pag lumang tipan lang, ayun ay banal na kasulatan ng mga Hudyo. Kaya isa yung dahilan kung bakit na magkaiba ang mga aklat ng libro ng mga Hudyo sa Lumang Tipan at ang aklat natin. Bakit? Dahil ang mga unang Kristiyano, ito yung ating dapat tandaan, tayo'y Kristiyano, hindi tayo Hudyo. Ang mga unang Kristiyano, ang tinatanggap nilang banal na kasulatan ay ang translation ng mga Hebreo sa salita nila sa Grego. Kaya nga pumipapang translation, dalawang sikat na translation ang tungkol sa Biblia. Una ay ang Septuagint, nang ibig sabihin 70. Pero 73 naman talaga ang libro ng Biblia sa atin. Ngayon, ay hindi yung tinatanggap ng ibang mga protestante. Si Martin Luther ay binawasan niya Oo. Pero ang ginawa ng mga unang Kristiyano, kasi hindi nga sila mga Hudyo. Kaya ang kinuha din nilang translation ay yung Septuagint na siyang ginagamit nila noon ng mga unang siglo. At kasama doon ang pagkuha nila ng libro sa Lumang Tipan at ang kanilang pagkuha ng mga libro na isasama sa Bagong Tipan. Doon lamang nagkaroon ng Biblia. Kaya utang natin sa mga unang Kristiyano at kay San Jeronimo ang ating Biblia, ang ating banal na kasulatan, kung saan nagpahayag ang Diyos ng kanyang salita at ng kanyang gabay
sa ating lahat. Minsan nakakalungkot, napakarami nating alam, subalit wala tayong alam o hindi pa natin masyadong alam ang tungkol sa Biblia. Sa aking pagtuturo at sa aking pagninilay, palagi ko binabalik sa banal na kasulatan. Hindi akin. O nga't nag-aral, nag-research, nagtapos sa mga pagdadalubhasa ng kung ano-ano, lengguwahe man, o ng kung ano pa mang mga pinag-aralan. Subalit, ang salita ng Diyos pa rin ang siyang pinakamaganda. Kaya bumabalik doon. Kaya ito'y nasa ating banal na pagdiriwang ng misa. Ito yung pinakamaganda sa atin. Hindi ito personal na ibinigay ng Diyos. Ito ibinigay niya sa isang bayan, sa isang pamilya, upang gabay ng bayan ng Diyos. Yun ang pagkakaiba natin sa mga protestante. Ang kanilang binibigyang halagang personal nila sa atin ay ang ating pangsambayanan. Kaya pati na ang pagdiriwang ng banal na salita ay sa pamagitan ng pagdiriwang ng isang sambayanan sa banal ding Eucharistia at sa banal na salita ng Diyos. 4, ang aking tinitingala o mga idolo sa kasaysayan ng ating pananampalataya, maliban kay Jesus. Si San Agustin, si San Gregorio Magno, dahil ang birthday ko ay tumapat sa kanya. Si San Ambrosio, obispo at nagbinyag kay San Agustin, dahil siya yung santo nung ako'y inorden. At si San Jeronimo, na ang kapistahan ngayon ay huling araw ng Setyembre, ang aking birthday month. Ano ang pagkakapareho ng 4 na ito? Sila yung tinatawag nating doctors, great hindi lang doctors, great doctors of the Latin Church. 4. Sa East, meron ding 4. Dito sa West, sa ating pananampalataya, ay 4 din, kasama si San Jeronimo, na talagang nag-alay ng buhay niya sa pagninilay, pag-aaral, pagninilay ng salita ng Diyos. Sa huli, katulad ng binabanggit at aral sa aklat ni Job, ang lahat, pati ng ating kaalaman, katalinuhan, at ang ating mga pagsusumikap, bigay ng Diyos at iiwanan natin. Siya ang may bigay, siya rin ang may karapatang kumuha. Purihin natin ang Diyos. Kung gusto nyong makita ang libingan ni San Jeronimo, siya ay nakalibing sa isang simbahan sa Roma, sa isa sa 4 na mahalagang basilika sa ating pananampalataya. Siya ay nakalibing sa St. Mary Major. At magpasalamat tayo sa Kanya dahil sa Kanyang bigay na regalo sa atin sa pamagitan ng pagsalin niya ng banal na kasulatan mula sa salitang Hebreo hanggang sa simula sa paggamit ng mga Kristiyano ng aklat ng banal na kasulatan sa Latin na tinatawag na Vulgata. Muli, sana'y lumago pa tayo sa kaalaman kay Jesus sa pamagitan ng paglago pa rin po natin ng kaalaman, hindi lang kaalaman, kundi pagsasabuhay ng salita
at halimbawa ni Jesus. Magsitayo na po at patuloy tayong